Okay, hello mga kabilabs. So ito po yung napili namin as of the moment. Kakatapos ko lang po i-try. So ngayon naman si Aizel. Parang baguhan driver. Bomba! 2019 lang po ito mga kabilabs. And Lang dito, 2019, no? Pwede modelo, no? oo, and 60,000 mileage. Mabilis po ito. Ang acceleration niya po maganda. Maganda rin yung yung design sa harapan, hindi boring. Ba talaga pinartneran mo pa ako Hello Aizel. Hello po. Anong feeling mo kung ano natin yung sasakyan natin dalawa? Ito na yung simula ng pag-aaway natin. Pag hindi ka nakauwi, kasapukin kita. Kayo lang naman po mga away sa akin. So this time, tumitingin po kami ng sasakyan, hindi lang para kay Aizel this time, kundi para na rin po sa akin. Bago, deliver. Tama yung ano niya eh. So ito po yung nagugustuhan na yung mga kabilabs. Okay lang yan. Maliit lang yung ano natin eh. Yung... Pero... Saka 2019. Saka kilala niya may-ari natin. Maganda nga. Maganda ba? Tsaka makainis. Maganda nga. may reverse camera pa. Maliit lang din siya. Ang maganda lang dyan, may camera. Maganda na po ito kasi modelo 2019. Hi! Hello mga kabilabs. Good morning! So, nandito po ulit tayo kay Ang Mering Car Sales. Kukunin na natin yung kukunin namin sasakyan. 2 weeks na po kami naghahanap ng sasakyan mga kabilabs. And finally, ngayon na namin siya kukunin. So, bumalik uli kami dito kasi dito namin kinuha itong gamit namin sasakyan ngayon. Maganda naman yung service ni Sean. Maganda yung service nila. Kaya dito na rin namin napiling bumili ng bagong sasakyan. So, as you watching this video, alam nyo na siguro kung bakit tayo nandito ngayon. Dahil in-scrap na po yung dati naming sasakyan mga kabilabs. Ang ganda nito. So, ito yung mga sasakyan dito mga kabilabs. Ayan. Oh, sold na to. Alam nyo ba mga kabilabs dito sa UK, kapag sinearch nyo po yung mga plate number, alam nyo na agad kung ano ang history, kung ano yung problema ng mga sasakyan. If you wanna know kung paano i-search, please watch this video until the end. Tuturuan ko po kayo kung paano i-search ang history ng mga sasakyan. So, hello mga kabilabs. Dito nga po pala sa UK, nalalaman natin kung ilang taon na yung sasakyan. Kung nakita nyo yung 66, ibig sabihin, 2016 yan. Kung makikita nyo naman tong BU15, 2015 yan. Ito naman, LJ19, ibig sabihin 2019 to 2019. Ito, JV15, ibig sabihin 2015. Kaya kapag kami nakita kang sasakyan dito, aware ka kung ilang taon na yung mga sasakyan nila. And very, very common dito mga kabilabs, ang second hand. Kunin mo yung bag ko, nandun yung laptop. Ano posisyon? Andun sa kwarto, inaantay tayo. Sa office. Siguro, mapapansin nyo siguro, ano dito, mahal. Pero, ang habol ko kasi dito yung peace of mind. Kasi pag bumibili kami ng sasakyan, 2 years warranty. So, yun yung habol ko, yung may warranty siya. Ba talaga pinartneran mo pa ako Hello, Aizel. Hello po. Anong feeling mo kung ano natin yung sasakyan natin dalawa? Ito na yung simula ng pag-aaway natin. Pag hindi ka nakauwi, kasapukin kita. Kayo lang naman po mga away sa akin. Okay, so tapos na po mga kabilabs. Naka-insured na. So, ayan. So, bago kami aalis, in-insured muna namin para sure na sure. Baka po may mag-comment na dapat brand new na lang o kaya dapat Toyota ang binili ninyo, dapat ganito, dapat ganyan. Madali po magsabi kung malaki ang budget, pero gaya ng lagi kong sinasabi sa inyo, alam niyo ang sitwasyon namin dito sa UK. Hindi kami bumibili para lang may maipakita sa iba. Ang priority namin ay magkaroon ng maayos, ligtas at maaasahang sasakyan na pasok sa budget namin. Sa ngayon, ito ang kaya at ito ang practical para sa amin. At sa totoo lang po, sobrang thankful na kami sa blessing na ito. Hindi naman kailangan magsimula sa pinakabago. Ang mahalaga, unti-unti tayong umaasenso sa tamang panahon na ibinibigay ng Diyos. Masikip po kasi yung sa harap. Nakasagad. Nakasagad kasi to. Hello! Mayroon na tayong bagong car. BC5 eh. Narito? B5C? Ito nandito.
Bayad na rin yung tax namin, mga kapilaps, para wala na kaming problema. Tapos yung insurance, bago kami umalis. Ang tagal namin kanina dun sa office kasi pinausap ko pa yung insurance company na kailangan nakapangalan na sa akin, bago na yung car. Kasi ganun po kasi dito sa UK, mga kapilaps, nakakatakot kapag hindi naka-insured sa'yo, di ba? Nabanggit ko na sa inyo yon. Kaya kailangan yung papeles lahat, malinaw na lahat. Ready na. Tara na po. Pagkain nyo nga po muna to. Bomba! Oh, Nakagir ka na? oh. Pati ko kita. Hindi ko kasi tata. Makapag-racing lang po kaya ngayon. Maganda na po yung budget ko ngayon. Kita mo ba kung ano yung takbo mo? Punta po ako sa racetrack ngayon. Alam nyo naman kung gusto ko po ng F1 po, di ba? Makasama po kayo. Ang liit. Ang liit eh. Ito po, yung kotse na pong to, kanina lang po namin nakuha. Sige, tinatry. Tapos ngayon, bago po pumunta ng trabaho, nagpa-practice po. First time niya po magamit to, pero First time niya? so far naman po. Hi! Hello mga kabilab. So, dire-test drive natin ang bago nating sasakyan. Nasa town center tayo ngayon. Tapos mamaya, may trabaho pa. Alam nyo ba mga kabilabs, dito sa UK, parang sapatos lang kung magpalit ng sasakyan ng mga tao. Joke lang. Pero totoo, napakauso rito ng used cars. Bakit nga ba? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. At idadagdag ko rin bakit manual transmission ang napili naming bilhin. Bakit nga ba mabilis sila magpalit ng sasakyan dito sa UK? Number 1, malaki ang depreciation ng kotse. Sa UK, mabilis bumaba ang value ng brand new cars. Sa loob lang ng 3 hanggang 5 taon, pwede nang bumaba ng malaki ang presyo. Kaya maraming tao ang bumibili na lang ng used cars. Number 2, maraming sasakyan ang naka-finance or lease. Hindi ibig sabihin na binibili nila ng cash. Marami ang gumagamit ng PCP, HP o lease agreements. Kapag natapos ang kontrata, karaniwan 2 to 4 years, ibinabalik nila ang kotse at kukuha ng panibago. Number 3, mataas ang gastos kapag tumatanda ang sasakyan. Kapag nagsimula na magkaroon ng sunod-sunod na repairs, iniisip ng iba na mas practical nang magpalit kaysa gumastos ng libo-libong pounds sa pagpapagawa. Number 4, napakalaki ng used car market. Kaliwat kanan po yan dito mga kabilabs. Madaling bumili at magbenta ng kotse sa UK. Maraming dealers at online marketplaces kaya mabilis ang turnover ng mga sasakyan. Example lang mga kabilabs, yung kauna-unahan naming sasakyan dito sa UK, sa Facebook page lang namin po yun nabili. So, number 5 naman po ay mas mahalaga ang reliability kaysa sa brand new. Maraming Britons ang mas gustong bumili ng 2 to 5-year-old car na mas mura pero maayos pa ang kondisyon kaysa gumastos na malaki sa brand new. So, wise din ang mga Briton mga kabilabs. So, number 6 naman ay may mga environmental at tax considerations. Sa ilang lugar, may mga patakaran tulad ng clean air zones at emissions standards na nakakaapekto sa desisyon ng ibang motorista na magpalit ng sasakyan, lalo na kung mas luma ang kotse. Sa Pilipinas naman, 'di ba, madalas dream natin ang magkaroon ng brand new na sasakyan at gamitin ito ng maraming taon. Pero dito sa UK, ibang-iba ang mindset. Marami ang bumibili ng used cars dahil mas practical, mas mura, at napakadali ring magpalit kapag gusto na nila mag-upgrade o kapag hindi na sulit ang maintenance. Marami rin ang nagtatanong sa akin kung bakit manual transmission pa rin ang pinili ko. Simple lang ang sagot ko mga kabilabs. Gusto ko kasing ma-enjoy lahat ng pinaghirapan ko sa pagkuha ng UK driving license. Alam naman ninyo na mahaba ang naging journey ko. Malaki ang nagastos ko, diba? Tsaka
tumagal ako sa driving lessons, ilang beses akong bumangon sa mga setbacks at manual ang pinili kong pag-aralan mula umpisa. Kaya ngayon na may lisensya na ako, gusto ko munang i-enjoy ang pag-drive ng manual. Parang reward ko ito sa lahat ng effort, oras at perang inilaan ko para maabot ang pangarap na ito. At ang maganda pa, kapag marunong ka kasing mag-drive ng manual, kaya mo rin mag-drive ng automatic. Kaya para sa akin, magandang skill din talaga ang natutunan ko. Hindi ko naman sinasabing mas maganda ang manual kaysa automatic. Depende pa rin kasi sa pangangailangan at preference ng bawat isa. Pero para sa akin kasi, ito ang gusto kong i-enjoy muna pagkatapos ng mahaba kong driving journey. Pero mali natin, di ba mga kabilabs, baka balang araw mag-automatic din ako. Pero sa ngayon, sulitin muna natin ang halos 2 taon kong pinaghirapang matutunan ang manual. Comment down below mga kabilabs kung anong dinadrive ninyo at kung saan po kayo nakakuha ng driving license. Okay, so gaya nga na naipangako ko sa inyo kanina mga kabilabs, paano nga ba ang pag-check ng history ng isang sasakyan? So punta lang po kayo sa Google, i-type nyo po yung MOT history check and pinutin nyo po yung gov.uk. So, isa-search po natin ang sasakyan na nakita natin kanina, let's say yung GV15 SXR, yung kulay red. Tulad nitong ipinapakita ko sa inyo. Ayan, makikita nyo dito yung kanyang this vehicle's MOT has expired. So, ibig sabihin, hindi pa siya nabibili hanggang ngayon. Kulay red siya. Fuel type, petrol. Date registered, 30 June 2015. Yan, fail. Ang daming fail niya mga kabilabs. Kaya hindi rin namin ito napili. Yan sana yung isa sa bet namin. Kaya lang, nung sinearch namin yung MOT history niya, marami siyang failed. Kaya siguro hindi pa siya nabibili hanggang ngayon. So, yan po yung may advice ko na gagawin yung mga kabilabs kung bibili po kayo ng mga second hand. So, ganun po ang proseso dito mga kabilabs. Libre po yan or isi-search nyo lang po sa Google. Pero, kung gusto niyo pa po ng deep details about the car that you want to buy, kailangan niyo po magbayad. Halimbawa, gusto niyo makita yung number of previous owners, kung naka-finance ba siya, kung nakaw ba siya. Di ba, maraming mga ganyang mga senaryo kasi dito, mga kabilabs. So, magbabayad kayo. Makikita niyo naman po yan sa Google. So, mag-iingat tayo mga kabilabs. Marami tayong mabibilhan ng used cars dito sa UK. Kaliwat kanan po yan mga kabilabs. Kahit nga po sa Facebook page, marami yun eh. Marami kang makikita sa Facebook mga kabilabs. Kaya mag-iingat tayo. And ito po yung B5C. Ito po ay logbook ng mga sasakyan dito sa UK. Dito nakalagay ang registration number, yung make, model at kulay ng sasakyan, size ng engine, at fuel type. Nandito rin ang date of first registration, pangalan at address ng registered keeper, VIN or vehicle identification number, at kung ilan na yung nagmamay-ari. So, pangalawa na kami mga kabilabs na nagmamay-ari nito. And ang unang may-ari nito mga kabilabs ay babae. So, pag binuksan mo yan, nandyan yung mga details. So, hindi ko nabubuksan kasi for privacy. So, ang may papayo ko lang mga kabilabs ay mag-ingat tayo sa pagbili. Make sure na reliable yung pagbibilhan natin. Kasi nga, diba, sabi ko sa inyo, talamak or mabilis magpalit ng sasakyan dito sa UK. Pwedeng sa Facebook kayo makabili o kung saan man yan. Kaya make sure na reliable yung dealer. Kung gusto nyo, kung malapit kayo sa akin, may isasuggest ko na, may re-recommend ko na dun kayo bumili kay Sean. Contact me kung gusto nyo bumili sa kanya. Ibibigay ko yung phone number niya and details. So, dito na tayo sa conclusion mga kabilabs. Bago ko tapusin ang vlog na ito, gusto kong iwan sa inyo ang isang realization. Minsan, hindi kailangan na laging brand new
para masabing blessing. Ang mahalaga ay ibinibigay sa atin ng Diyos ang eksaktong kailangan natin sa tamang panahon. Ganito rin kasi yung nangyari sa amin. Hindi man brand new ang mga sasakyan namin, pero malaking blessing ito. Mas naging madali ang pagpasok sa trabaho, pagpunta sa church, paglalakbay bilang pamilya, at paggawa ko ng mga vlogs para sa inyo. Kaya kung may pangarap ka man na magkaroon ng sasakyan o anumang bagay sa buhay, huwag mawala ng pag-asa. Continue to work hard, be wise with your finances, at higit sa lahat, magtiwala sa timing ng Diyos. His plans are always better than ours. Maraming salamat po sa panonood mga kabilabs. Kung nagustuhan ninyo ang vlog na ito, please don't forget to hype this video and like, share, and subscribe. God bless you all and I'll see you on my next vlog. When I think about His grace